Ano po masasabi mo sa sinabi ng INC na si Kristo ay tao lang at mababa ng konti sa mga anghel? Yan naman talagang paniniwala nila na tao lang ang Panginoong Kristo. Masyado nilang binababa ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ngayon, bigyan natin ng linaw kung tao lang ba talaga si Jesus Christ. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and the king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Ang mga Hudyo, ang inaantay nilang Misaya ay manggagaling sa linya ni King David. Alam naman natin ang estado ni King David hanggang sa kanyang anak na si Solomon na pinagkalooban siya ng wisdom at ng kayamanan ng Diyos. Kaya ang ine-expect nilang Misaya ay may pagkahalintulad sa kingship ni King David. Pero nung bumaba ang Panginoong Jesucristo dito, hindi yun ang ine-expect nila na hari. Kaya hindi agad siya pinaniniwalaan ng mga tao. And they said, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he saith, I came down from heaven?" Dahil hindi nga yan yung ine-expect nila, masyadong naging maliit ang tingin nila. Dahil alam nila kung anong kalagayan ni Joseph na siya ay isang karpintero lamang. Hindi nila makita yung lineage ni David sa kanya. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, "Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost." Malinaw dyan na nanggaling talaga sa linya ni King David ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya na yung sinasabi sa Book of Jeremiah, ay hanggang ngayon nag-aantay pa rin sila ng Mesaya na darating. Dahil ayaw nilang paniwalaan na si Jesus Christ na yung tinutukoy dyan. Now, ano ba talaga ang pinunta ng Panginoong Jesucristo dito upang siya ba ay paglingkuran o siya ang maglingkod sa mga tao? "And whosoever of you will be the chiefest shall be a servant of all." Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Sino man sa inyo ang makakaabot sa posisyon na mataas ay magiging servant. Kahit ano pa yung natapos mo, kahit gaano ka pa kayaman, tinuturuan tayo na maging servant sa lahat. Tinuturuan tayo magpakababa. Kahit na piling mo, ang taas-taas na ng narating mo. Bakit ba yan ang tinuturo sa atin? "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." Yan kasi ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi siya nagpakataas. Dahil hindi siya pumunta rito upang siya ay ating paglingkuran, kundi siya ang naglingkod sa atin at ibinigay niya pa ang kanyang buhay sa lahat upang magkaroon ng kaligtasan ng tao. Yan ang pinunta ng Panginoong Jesucristo dito sa kanyang unang pagbaba. Nagtuturo siya ng servanthood, hindi yung pagiging mapagmataas. At sarili niya na mismo ang kanyang in-example doon. Kaya wag nating isipin, porket ginawa yan ng Panginoong Jesucristo ay hindi na siya Diyos dahil ibinaba niya ang sarili niya. Dahil alam naman natin na siya ay makapangyarihan, kahit anong ibigin niyang gawin ay kaya niyang gawin. Ngayon, tignan naman natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Ang Diyos ay nagmanifest sa laman. Sino ba yung tinutukoy dyan? Si Jesus Christ po yan. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. But unto the Son, He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Word na tinutukoy dyan ay si Jesus Christ. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang Berbo ay nagkatawang tao at nanahan kasama natin, at ang Berbo ay Diyos. And Thomas answered and said unto Him, My Lord and my God. Makikita natin dyan na hindi siya nirebuke nung tinawag niyang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, huwag kayong panghihinaan sa pananampalataya dahil lang sa kanilang sinasabi sa ating Panginoong Jesucristo. Hayaan nyo lang sila kung minamalit nila at mababa ang tingin nila sa ating Panginoong Jesucristo. Basta't alam mo sa sarili mo ang katotohanan na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Maraming salamat po and God bless you all.